Hello mga Wiswis! Ngayong September 2023, maglalabas ang Department of Justice Interagency Council Against Trafficking ng kanilang revised guidelines for departure of international-bound Filipino travelers. Mas humigpit ba ang ating mga immigration officers dahil sa bagong guidelines na ito? Aalamin natin yan. Plus, in this video, bibigyan ko na rin kayo ng mga tips on how to approach the passenger as a traveler para alam ninyo sa sarili niyo kung ano ba yung mga tinitignan ng isang immigration officer based na rin sa guidelines na ito. Also, idadagdag ko na dito ang mga tips at mga requirements na kailangan ninyo according to your profile. Pero wait! Nasa tamang video ka ba, Wiswis? Meron po tayong dalawang version ng video na ito. This video was specifically made para sa mga Wiswis nating first-time travelers traveling as a tourist abroad on their own accord. Ibig sabihin, hindi po sponsored ang inyong biyahe. So, kung kayo po ay working either private, public, or as an OFW, pasok po kayo dito. Also, sinama ko na rin ang ating mga freelancers, business owners, pensioners, at ang ating mga Wiswis na unemployed with their own savings. Now, Wiswis, kung a part of your travel has been sponsored by somebody you know, or you are traveling under full sponsorship, punta po kayo doon sa ating YouTube channel on the playlist Immigration. Meron din po tayong specific video na kagaya nitong ginawa for those Wiswis natin na magta-travel under sponsorship. Mga Wiswis, nilagyan ko na rin po pala ng timestamps ang video natin para mas mabilis po ninyong makita kung ano po ang mga requirements na possible tignan ng ating immigration officer whenever they are assessing a passenger according to their background. Ngayon, bago po kayo tumalon sa mga possible requirements ninyo, I would highly recommend na panoorin niyo po muna ang ating first half ng video dahil i-discuss ko po dito kung ano ba yung mga aspect na tinitignan ng isang immigration officer whenever they are referring a passenger for secondary inspection. Sa mga hindi pa po pala nakakakilala sa akin, my name is Chan and I am an airline officer for almost 10 years, a sole proprietor and also a part-time YouTube travel vlogger at welcome sa ating YouTube channel. Pillars of a traveler. Ano nga ba yung pillars of a traveler na yan, mga Wiswis? Actually, I coined the term pillars of a traveler dahil yan yung mga tinitignan na aspeto ng immigration officer whenever they are referring a passenger for secondary inspection. So ano-ano nga ba ito? According to the revised guidelines of 2023 ng ating Interagency Council Against Trafficking para sa mga departure formalities ng international-bound Filipino passengers, and I quote, "A passenger shall be referred for secondary inspection considering the totality of the circumstances such as, but not limited to, age, educational attainment, financial capacity, travel history, country of destination, purpose of travel, and your length of stay." Ngayon, hindi ko na isasama i-discuss dito yung inyong purpose of travel kasi ang video nga na ito is primarily designed para sa mga Wiswis nating magta-travel as a tourist. Also, hindi ko na rin isasama yung length of stay kasi iba-iba naman yan according to a passenger. Ang i-discuss ko lang dito is yung inyong age, educational attainment, financial capacity, travel history, and country of destination. Kasi malaking factor talaga yan, mga Wiswis. Let's start our discussion with age. Actually, mga Wiswis, nakalagay ang guideline na yan dahil kasama sa kinukonsider ng isang immigration officer yung likelihood nating maghanap ng work overseas habang tayo ay nagta-travel as a tourist according to our age group. Ngayon, kung ang isang Wiswis natin is minor tapos kasama naman ang parents, wala naman pong problema doon. Kapag ang Wiswis nating minor is nagta-travel pong mag-isa or hindi po kasama ang kanilang
parents, kailangan lang po nila ng DSWD clearance. Para sa mga wiswis naman nating senior citizens, normally wala naman pong problema sa kanila kasi usually ang mga senior citizens nagta-travel abroad yan for leisure kung hindi man bibisita sa mga kamag-anak. Unless otherwise dubious ang purpose of travel kagaya ng may kikitain jowa na nakilala lang online, major red flag po yon. But other than that, smooth naman po ang handling and process para sa ating mga wiswis na senior citizens. Next guideline that we'll tackle is educational attainment. Mga wiswis, remember the case nung hinanapan ng yearbook sa immigration? Actually, I was so tempted na gumawa ng reaction video in response to that. But then, sabi ko sa sarili ko, ayoko maging clout chaser at ang mga video na ito ay ginawa ko para makatulong sa ating mga wiswis na gusto lang naman din talaga makapasyal overseas. Now, going back to this guideline provided by DOJ Ayakat to our immigration officials, educational attainment, does it sound discriminating? Actually, yes. Pero let's ponder over this guideline. It was placed there para makita ng isang immigration officer or ma-assess ang isang passenger on their likelihood na maghanap ng work overseas at mabiktima ng human trafficking. I will give you an instance, mga wiswis. Let's say ang isang passenger is a licensed practitioner. For example, a doctor, engineer, lawyer, or whatever job there is na kailangan talagang degree holder ka. Do you think that that passenger, kapag meron siyang plans na maghanap ng work abroad, is papayag siyang ma-employ siya sa isang job na kapit sa patalim? No, right? This is the best way to explain this type of guideline. Kasi iniiwasan lang ng ating immigration officer na maghanap tayo ng work abroad at the same time mabiktima ng human trafficking. Next guideline that we have is financial capacity. Cha-ching, cha-ching! Sabi nga ni Jessie J, it's not about the money, but the DOJ Ayakat says otherwise. It's also about the money. Now mga wiswis, naniniwala akong matatalino ang mga viewers natin sa ating YouTube channel at ginagamitan natin ng common sense ang video na ito. On my previous immigration vlog tips, I mentioned financial capacity as one of the key factors na tinitignan ng isang immigration officer whenever they are assessing a passenger. Ngayon, I included figures in order for me to better help you make understand my point of view. Kasi yung iba nagtatanong kung enough ba yung kanilang dalang pera at papayagan na sila ng immigration officer. Meron akong naging basher. Ang sabi niya, bakit ako pinayagan naman kung ang dala ko lang na pera was a measly 2,500 pesos bound for Singapore? So I asked this commenter. Sabi ko, ano po bang background ninyo? It turns out na ito palang nag-comment was traveling abroad for tourism, visiting yung ate niya na pregnant at nag-work doon, plus kasama niya yung kanyang papa. Mga wiswis, kung wala namang balak ang papa mo na ibenta ka overseas sa black market or hayaan ka na maghanap ng work na hindi maganda or hindi ka tanggap-tanggap, bakit ka naman i-offload ng immigration officer? Tama ba yon? Tama ba yon? Anyway, financial capacity, napakalaking factor niyan. Actually, marami kasing mga passenger before sa experience ng mga immigration officers na nagkakaroon ng misrepresentation or misdeclaration sa aspect na ito. To better make you understand, as an example, may mga Pilipino kasi na nagpapanggap na financially capable sila to travel, whereas hindi naman talaga. Ang nangyayari dyan is naglalagay sila ng malaking pera sa kanilang bangko at the very last moments before their trip. So usually few months yan. Kung hindi man, bagong open yung bank account. Kapag nagpapa-open kasi si immigration officer ng mga bank account through your mobile banking application or nag-request sila ng inyong bank statement, tinitignan nila yung consistency nung flow nung pasok ng pera. Ngayon, kung consistent yung pumapasok na pera tapos nagkaroon ng malaking amount at a questionable period, syempre malaking question mark sa kanila yon. Saan nanggaling itong pera na ito? Misconception kasi usually ng mga travelers is that masasabing financially capable ang isang passenger kapag siya ay may malaking pera.
Pero ang totoo niyan, yung pera na yan, hindi naman nasa palakihan mga wiswis, nasa sustainability at capacity. Ganito, kasi yung mga malaking pera na yan, pwede kasi yung pinapa-withdraw ng mga kamag-anak din pagdating ng traveler abroad or ng kanilang mga partner or employer. Kaya nagkakaroon ng misrepresentation. So, malaking red flag talaga sa isang immigration officer kapag nakita nila na inconsistent yung pumapasok na pera tapos nagkaroon ka ng malaking pera sa bangko or last minute nag-open ng bank. Ngayon, ano ba yung usually nagtitrigger na magtingin sila ng inyong financial capacity? In my opinion, mga wiswis, naniniwala akong kahit naman anong background mo, pwede nilang tignan yan. Kasi nga, as a tourist, dapat financially capable ka. Kasi, syempre, bukod sa mga expenses mo na plan, meron ding mga unplanned expenses like yung mga emergency. Also, pwede rin nilang tignan yan on the cases ng mga wiswis natin na generally known merong trabaho na hindi ganong kalakihan ang sahod or yung may mga negosyo. So, in what way? Pwedeng magtingin sila ng payslip tapos i-cross-match nila dun sa pumapasok na pera sa bangko or sa mga may negosyo, nagtitingin sila ng ITR para makita ko ang negosyo ba na meron ng isang passenger is enough ang earnings para masupport ang kanyang travels. Again, tinitingnan nila dito ang consistency at financial capacity natin to travel para maiwasan ang mabiktima ng human trafficking. May mga nare-receive din akong inquiries on this aspect. Paano po kapag cash lang ang meron ako? I'll be very honest mga wiswis. In this modern day and age, medyo mahirap talaga kapag cash lang ang meron ang isang passenger. Kasi ako nga sabi ko, paano kapag nahablot yan sa'yo? Anong gagawin mo? Or nalaglag sa tubig yung pera? Anong gagawin mo, di ba? At the same time, mahirap din siyang patunayan na sa'yo talaga yung pera kasi may mga passengers before na ang modus, ang ginagawa is nagpapalitan sila ng pera at pinapakita sa kung sino man yung kailangang mag-assess sa kanila. Nagpapalitan lang, tapos binabalik din dun sa original na may-ari in order for them to just declare na sila talaga ay financially capable. So I hope na naintindihan po ninyo kung bakit napakalaking factor po niyan sa mga immigration officer yung ating financial capacity to travel. Second to the last guideline na i-discuss natin is travel history. Madali na lang to mga wiswis. Kung frequent traveler ka naman na good record, walang sabit na kaso, walang hold departure order, then there should be no problem for you. Ngayon, para sa mga wiswis nating nag-overstay sa ibang bansa, yung mga nagtagal ng 6 na buwan tapos hindi bumalik, major red flag yan kasi ang iisipin ng immigration officer is naghanap kayo ng work overseas at hindi kayo nag-secure ng inyong overseas employment certificate. Ngayon, para sa mga wiswis naman natin na talaga namang naghanap ng work overseas as a tourist, nag-TNT, tapos after some time, nakapag-isip, hindi pala kinaya ang work sa ibang bansa, bumalik ng Philippines, nakahanap ng work sa Pilipinas, nagstay for good, then decided na mamamasyal na lang talaga sa ibang bansa as a tourist. Wala nang halong hocus-pocus. Major red flag din po yun kasi usually from my experience, talagang ino-offload nila yung mga ganitong passenger dahil syempre, ang mindset dyan is baka mamaya maghanap na naman yung passenger na yon ng work sa ibang bansa. But then again, kagaya na sinabi ko sa bungad ng pillars of a traveler, it is the totality of the circumstances. Pwedeng makatulong sa inyo siguro yung naging work ninyo overseas kung okay naman yung kinalagyan ninyo. But then again, it still ends up on the immigration officer's hands kung papayagan ba nila kayo or hindi. I-highlight ko lang ulit na major red flag po ang ganitong profile. Last guideline that we'll tackle is country of destination. Actually mga wiswis, in essence, kahit naman anong bansa ang pupuntahan ng isang biyahero, as long as first-time tourist traveler or hindi pa ganun ka-traveled yung person, matanong ang immigration officer. Ngayon, kapag ang bansang pupuntahan is hindi talaga kilala bilang pasyalan, asahan nyo na mas madaming magiging tanong ang mga immigration officer. Mga wiswis, magsasampung taon na ako sa airline industry at part ng trabaho ko is mag-provide ng check-in service sa mga pasahero. Wala naman akong karapatan mag-refuse ng acceptance sa kahit na sinong passenger as long as meron silang required documents sa kanilang final destination at hindi sila ma-refuse entry doon sa kanilang pupuntahan or as we call it, mai-in-ad. Pero
meron akong tatlong words na pag narinig ko sa isang passenger is usually candidate sila for me na ma-offload sa immigration. Dagdag na din dyan yung factor na hindi pa sila nakakapag-travel overseas. Ano ba usually itong tatlong words na ito? Tourist, pinsan, Dubai. At ito pang fun fact dyan mga wiswis. Karamihan dyan mga babae. Grupo-grupo yan pag dumating sa pila pero sasabihin nila na hindi sila magkakakilala. Or minsan kapag inobserbahan mo sila ng pasimple, nag-uusap-usap sila sa pila. But pag dumating na sila sa'yo sa check-in counter, pa isa-isa na lang, tas sinasabi nila na hindi sila magkakasama. Ngayon, dito na ako sa Middle East mga wiswis at na-experience ko pa din yung ganitong mga cases. Usually, OFW yan, tapos babae, mag-isa lang din. Papunta na, dumadaan na lang dito sa bansa kung saan ako nag-work. Sa kanilang final destination, papunta na sila doon. Tapos, lalapit sila para mag-check-in, sasabihin nila na pupunta sila ng Dubai. Pero kapag hiningi mo yung mga documents nila, makikita mo minsan na hindi talaga Dubai yung kanilang final destination from the time of acceptance sa Pilipinas. Ibig sabihin, for example, pag sinilip mo yung OEC kapag hiningi mo, makikita mo na iba talagang bansang pupuntahan nila. Sa amin kasi bawal yun mga wiswis. Meron din ako mga kaibigan na nag-work dito sa Middle East at sa ibang bansa sila, hindi ko na lang babanggitin yung country. But for their cases naman, may mga Pinay na for example, hindi sumasakay sa flight papunta ng Manila, hindi nagpapakita sa boarding gate, but rather kapag nakaalis na yung Manila flight, makikita nila na nakasakay na pala yung Pinay doon sa flight papunta ng Dubai. Now, why am I sharing this to you mga wiswis? Hindi para pamarisa ninyo ha, pero para malaman ninyo kung bakit napakahigpit ng mga immigration officers sa mga biyahero, lalong-lalo na sa mga solo female travelers. Kasi, for me, sila talaga yung mostly notorious na hindi na bumabalik sa Philippines pagkatapos makaalis ng flight. Usually, kapag sinisilip namin yung return ticket nila, once nakadepart na yung flight, is cancelled na ni passenger itself or ni travel agency. Ngayon, ito yung iniiwasan ng immigration officer, yung mabiktima tayo ng human trafficking. Kasi let's say for instance na yung kababayan natin na yon is nakahanap ng work overseas, yung type of job na yon is kapit sa patalim. Kumbaga, chance na lang kung mabait yung amo o hindi. For example, naging kasambahay, paano kung nabugbog siya, hindi pinapasahuran, hindi pinapakain, kinukulong, kawawa naman yung kababayan natin na yon. So, para sa mga may balak po na maging tourist worker, please, pag-isip-isip po kayo kasi bukod po sa chances na hindi maging okay ang inyong kalalagyan, also, nadadamay din po yung iba nating mga wiswis na gusto lang naman mamasyal. Paano kapag meron tayong solo female independent woman, hindi naman ganon kaganda yung trabaho or hindi ganon kalaki yung sahod, pero gusto niya lang mamasyal? Paano kapag the time na siya na yung magta-travel, na-hold pa siya sa immigration kasi mapaghinalaan na may tinatagong ticket sa papunta kung saan man? Kawawa naman yung wiswis natin na yon. Sayang ang pinaghirapan, sayang ang pinag-ipunan. Mga wiswis, pahagingan na din natin saglit yung isa pang key factor na tinitignan ng isang immigration officer according to the guideline provided by DOJ AYACAT, which is yung purpose of travel. Now, I know this video was made para dun sa mga tourist travelers, but then again, magkakaiba pa rin yan ng purpose of travel ultimately kapag sinag-categorize na natin. Para sa mga wiswis nating mamamasya lang naman talaga for tourism like solo travelers or group of friends na magta-travel or traveling with their relatives or visiting a relative, as long as with proof ha na nandun si relative sa pupuntahan at kaya siyang suportahan ni relative throughout their stay, wala naman po ako nakikitang problem doon. Ang mga medyo questionable lang para sa immigration officials natin is yung mga traveler natin na mamamasyal abroad para kitain yung kanilang mga jowa, particularly mga foreign partners. Now, why? Kasi yung mga foreign partners, what if online scammers pala or organized crime or syndicate? May mga Pinay kasi na pinapadalhan ng pera ni foreign partner, but at the end of the day, kung pwede nating i-assume na yung investment na yon is kapag nakuha nila yung Pinay at na biktima na ng human trafficking, ay mas malaki ang return of investment sa kanila. So ito usually yung mga profile ng travelers na candidate for secondary inspection ng isang immigration officer. Yan mga wiswis ang tinatawag nating
Pillars of a traveler na basihan ng isang immigration officer whenever they are assessing a passenger for travel. Ngayon, this is according to the Department of Justice's Interagency Council Against Trafficking Revised Guideline Departure Formalities for International Bound Filipino Passengers ngayong September 2023. Again mga wiswis, i-highlight ko lang na ito po ay kautusan mula sa DOJ at sinusunod lamang po ng ating mga immigration officer. Ginagawa lamang po nila ang kanilang mga tungkulin. Huwag nyo naman pong kagalitan ang ating mga immigration officer at husgahan sila dahil lang ginagawa lang nila ang kanilang trabaho. And I think most of us can relate with that kasi most of us, if not business owners, is mga employees na sumusunod lang sa ating mga company policies. Ngayon mga wiswis, I do not discount na may mga immigration officers na crooked at sila yung mga dapat na i-report, ipatanggal at ipakulong. But then again, you can't compare with people to Rotten Tomatoes na kapag bulok yung isa, damay na lahat. Ikaw ba, papayag ka, ginagawa mo lang naman yung trabaho mo ng maayos at tama with integrity tapos may ka-work ka na hindi okay magtrabaho, madadamay na yung buong pangkat ninyo? Diba hindi? There's no justice in that. So again, ang mga immigration officer po natin ay nandiyan para protektahan tayo sa human trafficking at ginagawa lamang po nila ang kanilang tungkulin. Before we jump into our requirements mga wiswis, gusto ko lang po ulit i-highlight sa inyo yung binanggit ko at the beginning of our Pillars of a Traveler segment, which states, a passenger shall be referred for secondary inspection taking into the consideration the totality of the circumstances. Totality. I will repeat, totality. Meaning mga wiswis, tinitingnan natin yung kabuuang background ng isang traveler bago nila i-refer for secondary inspection or i-defer from traveling. So again, hindi ibig sabihin may kulang ka sa isa sa mga requirements na babanggitin ko according to your profile, automatically offload ka na. Of course, titignan pa rin nila yung ibang key factors. It all ends up in the immigration officer's discretion. So, are you ready? Let's begin! Basic requirements nating mga wiswis whenever we are traveling abroad for the sole purpose of tourism is that our passports should have a validity of not less than 6 months. Also, dapat meron tayong round-trip ticket, hotel accommodation if applicable, visa if applicable, and itinerary if applicable din. Unahin ko muna yung round-trip tickets mga wiswis. Common sense naman as tourist yan, in-explain ko na dun sa previous vlog natin. Pero merong exceptional case dyan. I was just reminded na meron palang mga tourist na hindi talaga kailangan ng round-trip tickets and usually ito yung mga papunta ng New Zealand. Kapag stated sa inyong visa na hindi ninyo kailangan ng round-trip ticket, then it's fine. But other than that, usually ang mga tourist talaga dapat merong round-trip ticket. Next is hotel accommodation. If applicable siya kasi may mga wiswis tayong namamasyal overseas at nakikistay sa kamag-anak or sa kanilang mga partners. Yung itinerary naman, kung tatanungin niyo ako mga wiswis kasi nakaka-receive ako minsan ng mga inquiries at nagpapagawa sila ng travel itinerary sa akin. Ang masasabi ko lang kasi is mas maganda talaga kung kayo ang gagawa niyan kasi para malaman ni immigration officer na alam mo talaga ang gagawin mo whenever you are visiting abroad. Basically, alam mo yung mga papasyalan, mga pupuntahan, ano bang makikita doon. Kasi it further strengthens your claim na you really are visiting abroad only for the sole purpose of tourism. Now, these are your requirements according to your background. Para sa mga wiswis nating working, either in public as a government worker, you're a private individual ng isang company, or as an overseas Filipino worker. Para sa mga government employees natin or working in the public sector, kailangan nyo pong mag-produce ng inyong Certificate of Employment, magdala ng inyong ID, and also ang inyong travel authority. Frequently asked questions. Wala po akong travel authority. Actually mga wiswis, yan ang isa sa primary reason kung bakit na-offload ang isang government employee. Actually kasi primary requirement ninyo yan.
Pero meron akong naging exceptional case na wiswis nating nag-share dun sa ating previous immigration video at ang sabi niya, isa siyang public school teacher. Pinahold na siya for secondary inspection pero ang ginawa was, inallow siya provided tinawagan si school principal at pinagawa ng authorization letter at nagpadala na rin ng copy ng kanyang school ID. But then again mga wiswis, ang personal recommendation ko under these circumstances is as much as possible mag-provide kayo ng travel authority kasi yon exceptional case lang yon. More often than not, from my experience, mas na-offload talaga ang mga passenger, particularly mga government employees kapag hindi sila nakakapag-provide ng kanilang travel authority. Mali ang travel date sa travel authority. Actually mga wiswis, for what I surveyed, dapat talaga consistent yung travel authority dates mo sa date of your travel. Kasi ang pakiwari nila dyan is that most especially kapag hindi pa valid yung travel authority date mo at the day of your travel, meaning to say, hindi ka pa din okay lumabas ng bansa. So again, kung kaya pong ayusin ito, much better. I am a third-party service provider or a subcontractor. Ito yung mga wiswis natin na nagtatrabaho para sa government pero ang direct employment talaga nila is sa agency na may contract yung ating government. And nope, hindi nyo po kailangan ng travel authority. Based na din yan dun sa dalawa nating wiswis before dun sa ating previous immigration vlog na nagtanong sa immigration at nakalusot naman sila actually. Hindi sila hinanapan ng travel authority kasi nga ang kanilang employment falls under private. So, ibig sabihin, kahit nag-work ka for the government, kung ang employer mo is yung agency na may contract si government, meaning to say, hindi ka talaga government employee. Share ko na din pala sa inyo sa mga ex-government employee at wala pang current employment, hinahanapan po ng clearance ang mga ex-government employee kasi ang sabi nila, it just shows to proof na yung ex-government employee na ito is clear na from all legal liabilities sa government at sa bansa natin. Para sa mga wiswis nating private employees, if you are employed by a private company, kailangan po ninyong mag-prepare ng inyong COE, company ID, and payslip. Also, kailangan nyo rin mag-prepare ng mga documents that will justify your financial capacity to travel. So, ano ba yung mga yon? Pwedeng bank statement or pwede rin yung mobile banking application. Frequently asked questions. I am unable to produce one of the documents that you just mentioned. Actually mga wiswis, it all ends up sa immigration officer's discretion. Again, kung kulang man kayo ng isa dyan, hindi naman technically offload ka na kaagad. It's just that they wanted to establish yung authenticity ng claim mo na ikaw talaga ay currently employed and that with the salary you receive from your employment, kaya mo mag-travel overseas. From what I know, may mga ibang passengers na nag-o-open ng kanilang email, yung kanilang company Outlook, if ganun ang gamit ninyo, para ma-justify nila na currently employed talaga sila. I am working as a part-timer in our family business or I am managing the family business but I am not the owner. Actually mga wiswis, alam kong hindi kayo makakapag-produce ng COE kasi syempre nakakahiya naman 'di ba kapag nagpagawa tayo ng COE sa ating mga kamag-anak. So kung maaari, kung kaya ninyo, magpagawa na lang kayo ng notarized affidavit na talagang nag-work kayo doon sa family business ninyo. Ngayon, as an immigration officer, syempre iisipin nila, legit ba yung business ninyo? So, maghahanap sila ng registration. Yung mga proof na talagang legal at nag-i-exist yung negosyo na dinideclare mo. Pangalawa, kamag-anak mo pa talaga yung may-ari ng negosyo. So, kailangan mo ng mga proof kagaya ng NSO birth certificate. Also, kaya ba talagang suportahan ng pagmamanage mo ng inyong company or family business yung travel mo abroad? Kasi syempre titignan nila dito kung enough ba yung earnings ng family business ninyo. So prepare financial documents as proof na kaya talagang or meron kang financial capacity to travel abroad. Para sa mga wiswis nating overseas Filipino workers, mabuhay! Para sa mga kagaya kong OFW, maigi na i-prepare natin ang mga patunay na tayo nga ay active overseas Filipino workers. So ano ba yung mga documents na yun? Pwedeng yung residence ID natin sa ating host country, ang ating work visa,
latest copy ng OAC, sobrang powerful niyan. Or Siemens book if applicable, or company ID if applicable din. Frequently asked questions. I am an ex-OFW. Actually mga wiswis, mas stringent ang mga immigration officers sa mga ex-OFW, but under justifiable reasons naman. So again, reference sa ating pillars of a traveler, kung isa kang ex-OFW, maganda ang record. Nakaalis ng Philippines, nakasecure ng job overseas as OFW, dumaan sa legal na paraan, dumaan sa POEA, then I think wala kayong magiging problem. Pero kung ang naging way mo para makahanap ng work overseas is nag-tourist worker or nag-TNT, asahan mo na i-hold ka talaga ni immigration officer. Again, this is based on the totality of the circumstances. Pwede rin naman kasi nilang i-consider yung naging output natin doon sa ibang bansa. Kung okay ba yung naging work or okay ba yung naging nature of employment. Para sa mga wiswis nating freelancers, while hindi man kayo makakapag-provide ng basic documents na meron ng isang normally privately employed company employee, pwede rin naman po kayo mag-produce ng ibang proof na kayo nga po talaga ay freelancer. So from my experience, ang ginagawa nila is nagpo-provide sila ng proof ng kanilang contract between them and their client. Kung akong tatanungin ninyo mga wiswis, most probably ipapa-explain nila ng bonggang-bongga sa inyo ang inyong trabaho, yung nitty-gritty nito. At kapag okay kayo sumagot yung tipong confident at alam niyo talaga kung anong ginagawa ninyo. More often than not, hindi na magtatanong ng kung ano-ano yung immigration officer aside from the basic requirements which I have mentioned prior to all the requirements here. Ngayon, idadagdag ko na lang din na baka mamaya maghanap sila ng proof of your financial capacity, which is, for example, magtingin sila ng inyong bank account through your mobile banking application para makita na consistent kang kumikita through the remittances of your client from overseas. Meron akong isusingit na tricky type of traveler under the freelancer category. And these are the work-from-home individuals na employed ng isang foreign client at hindi naman kailangan magstay sa bahay para gampanan ng kanilang job duties. In this case, magpunta sila sa ibang bansa at doon sila magstay, pero work-from-home setup. Okay lang po ba yung ganito? Actually, from my survey, mga wiswis, it turns out na medyo red flag yung ganitong situation. So, i-expect nyo na i-hold talaga kayo for secondary inspection. Now, what can you do para mapayagan kayo under this situation? According to them, sabi ng mga napagtanungan ko, maaari kung kaya ninyo mag-produce ng document that will prove na ang earnings ninyo is nasa Philippines pa din. Kasi once na ang remittances ninyo is dumiretso na sa ibang bansa, technically, lumalabas na kayo as an overseas Filipino worker. So, iba na po ang mga requirements for an OFW. Para sa mga wiswis nating business owners, wiswis, if you're an entrepreneur, kailangan niyo pong patunayan sa immigration officer na meron kang existing legit business. Also, kailangan mo ring patunayan na ang negosyo mo is kaya kang suportahan financially on your expenses overseas. So ano ba yung mga documents na kailangan mong dalhin in order to establish your claim? Unang-una, mas maganda kung meron kang DTI permit. Pwede ka rin magdala ng iyong BIR registration, income tax returns, sales receipts, or any legal proof that will solidify your claim na meron ka nga talagang negosyong nag-e-exist and at the same time, kumikita sa negosyo na ito. Frequently asked questions. Wala po akong kahit na anong legally accepted proof or document that will establish my business. First of all, wiswis, legit ba talaga yung negosyo na yan? Biro lang. Now, wiswis, hindi naman porkit wala ka na nung mga documents na yun is ibig sabihin automatic offload ka na. It's just that the chances of you being offloaded is increased. May mga wiswis tayo before na nagpapakita ng kanilang mga Facebook page para ma-establish nila kay immigration officer na meron talaga silang nag-e-exist na business. But then again, it all ends up in the immigration officer's discretion kung tatanggapin ba nila yung mga pictures na ito. Kasi kung akong tatanungin ninyo mga wiswis, pwede rin naman kasing magaling lang mag-edit ang isang individual at mag-claim na meron siyang existing na negosyo.
Also, kung halimbawa magpakita ako sa inyo ng picture ng malawak na bukirin sa likod ko at sinabi kong ako ang may-ari nito, maniniwala ba kayo? Syempre hindi, 'di ba? So again, mas maganda kung meron tayong mga legally acceptable documents that will establish the proof of existence ng ating business na kiniklaim, and at the same time mapapatunayan din natin through our documents na kumikita nga tayo sa negosyo na ito enough to support our travels. Para sa mga wish nating pensioners, in this category, I am specifically talking about our senior citizens. Alam ko kasi hindi naman lahat ng pensioner is automatically SC na. Yung iba maaga lang nag-retire at may investment or earnings from their pension. Ngayon, para sa mga senior citizens natin, wala po kayong masyadong dapat ipag-abala kasi nga, kagaya ng sinabi ko sa Pillars of a Traveler, normally hindi naman na naghahanap ng work ang isang SC overseas. The only time na medyo dubious ang purpose of travel ng isang SC is kapag merong kikitaing jowa, most especially kapag nakilala lang online. Ngayon, normally naman ang mga SC natin is hindi naman talaga yan namamasyal ng mag-isa. Normally, may kasama yung kamag-anak or may bibisitahin kamag-anak abroad. As long as kapag may bibisitahin kamag-anak abroad, may patunay na mayroon ngang existing relative doon at doon talaga nakatira, then I don't see any problem with that. Other than that, mas maluwag naman po ang immigration officers sa mga senior citizens po natin. Para sa mga wish nating unemployed with savings. Actually, I asked around about this type of traveler and most of the answers were consistent. Ang sabi nila, sa hirap ng buhay ngayon, uunahin mo pa ba ang mamasyal kaysa maghanap ng trabaho or mag-establish ng negosyo? So, hindi. So, this kind of traveler is quite the red flag para sa mga immigration officers. The only time na papayagan nila itong mga ito is if merong compelling reason to come back sa Philippines. Meron kasi akong mga nare-receive na inquiries na ang kanilang reason to come back or compelling na reason to come back sa Philippines is their relatives. May anak na iiwan or merong magulang, ganun. Pero ang masasabi ko lang is, kami rin namang mga OFW, meron din kami kamag-anak sa Pilipinas at we are also compelled to go back to the Philippines. So for me, hindi siya strong enough reason para bumalik ang isang traveler. But then again, hindi ko rin sinasabi na porkit unemployed ang isang individual is automatically i-offload na siya ng immigration. However, the chances na i-refer ang isang passenger for secondary inspection is quite high. So para po sa inyo, agahan po ninyo sa airport kasi most probably i-hold po nila kayo for further interrogation. Mga wiswis, I have already mentioned every possible background a first-time tourist Filipino traveler may have. Ngayon, if a part of your travel is sponsored or you are traveling under full sponsorship, meron po tayong YouTube video that was dedicated para sa mga wiswis natin with the ganitong aspect. Punta po kayo doon sa ating YouTube channel under the playlist Immigration at manood po kayo doon sa video natin which was intended para sa mga wish nating traveling under sponsorship. Sana po ay nalinawan kayo sa mga tinitignan ng isang immigration officer whenever they are assessing a passenger. Kung meron po kayong mga tanong or gusto pong malinawan, mag-iwan lang po kayo ng comment sa ating YouTube video below and I promise I will try my best na masagot po kayong lahat as fast as I can. Advance apologies na rin po kung nagtatagal po ako mag-reply kasi lately nagiging challenging na po yung mga flights po namin. Kung nagustuhan niyo po ang ating YouTube video na ito, please hit the like button below and don't forget to show your support by subscribing to our channel and also turn on your notifications bell para updated kayo sa ating mga future contents. Muli mga wiswis, ako po si Cha ng inyong kaibigan kung kaya't nasan ka man sa buong mundo, sana hindi ka nakakaramdam ng kalungkutan. And together, let's create a world that is less lonelier and more friendlier for everyone. In here, you always have a friend. #Wiswis Movement. Ingat kayong lahat mga wiswis and bye!